Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Napamura ng mahina si Wilson. Ngayon niya pinagsisisihan ang desisyon niya na magtungo sa Santa Clarita. Muli siyang napamura nang maramdaman ang sakit sa likuran niya. Siyam na oras siyang tuloy-tuloy sa pagmamaneho mula Maynila at nararamdaman niya ang kapaguran. Naiinis siya sa kanyang boss at sa pinsan niyang si Kiela. Kung hindi dahil sa dalawang iyon, wala siya sa lugar na ito. Napagkasunduan ng dalawa na pagbakasyonin muna siya mula sa trabaho. Matapos ang isang trahedya na kinasangkutan niya, kailangan muna daw niya magpagaling at magpahinga. Nung una, tutol siya sa mga naisip ng mga ito. Pero wala siya nagawa dahil kung hindi siya papayag, ay permanenteng tatanggalin siya sa kanyang trabaho. At iyon ang ayaw na ayaw niya. At ngayon nga, ay patungo siya roon. Santa Clarita was a small town, 11 miles from Pagudpod. At mula sa Capistrano, patungong Santa Clarita, ay humigit kumulang 3 oras lang. Subalit hindi siya sa Capistrano galing, kundi sa Maynila. Matapos ang pag-uusap nila ni Kiel kanina tanghali, ay dumaan lang siya sa kondo niya at kumuha ng ilang gamit. Dapat ay dumaan muna siya sa asyenda. Nagpalipas ng gabi sa bila at saka na lamang nagpatuloy kinaumagahan. Pero napakalayo na, kaya hindi na niya kailangan bumalik doon. Ayaw na ayaw niya ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang likuran. Pamula Manila hanggang Capistrano ay halos 10 oras ang biniyahe niya. Hindi naman problema sa kanya mag-drive. Pero yung kanyang injury, iyon ang nagpapahirap sa kanya. Napakadali niyang mapagod. At sa sandaling mapagod siya, ay nararamdaman niya ang pananakit ng likod. Hindi niya gusto maging dependent sa mga painkillers. Kung kaya rin lang niya ang sakit, ay titiisin niya. But sometimes, the pain was too much to bear. Ngayon niya gustong pagsisihan ang ginawang pag-abuso sa katawan niya. Sana ay hindi siya masyado nagtiwala sa sariling kakayahan. Sana ay hinayaan na muna niyang gumaling ang pinsala niya sa likod bago inalis ang cast. Subalit hindi niya gustong may nakakasagabal sa pagkilos niya. Sabi nga nila, patient is the key. At gagaling din ang kanyang likod. Samantala, Carmela point of view. Napamura si Carmela nang maramdaman niyang tila hindi maganda ang pagtakbo ng sasakyan niya. At maya-maya nga, nasa gitna siya ng daan at mabilis na nagmamaneho nang maramdaman niyang unti-unting namamatay ang makina niya. Nakuha pa niyang itabi sa gilid ng daan ang sasakyan niya bago tuluyang namatay ang makina. Sinubukan niyang muling pihitin ang susi at buhayin ang makina. Pumugak iyon. Ipinahihiwatig na tuluyan ng namatay ang baterya ng kotse. Muli siyang napamura ng mahina. "Mami!" Tawag ng batang lalaki sa likuran niya. Lumingon siya sa backseat. Inabot ang bata at tinapik-tapik. "It's okay, Andrea. Matulog ka na ulit." "Mami, ang dilim po. Wala po akong makita." Napaungol siya. Kahit flashlight ay wala sa kotse niya. "Shh! We'll be fine. Okay?
Eto na yung dede mo. Sige na, sweetheart. Kinapai yun ng bata mula sa dilim. Kinuha subalit pinanatiling hawak lang. Mami, natatakot po ako sa dark. Ako rin anak. Ako rin. Iyon ang gusto niyang sabihin. Pero hindi niya naisatinig iyon. Hindi naman siya sa dilim takot, kundi kung anong nakaabang sa likod ng dilim. Gusto niyang sabihin kay Andrea, subalit hindi siya maintindihan ng 3 at kalahating taong bata. Nilingan niya ang paligid. Masama ang panahon niya. Sa Maynila pa lang ay naririnig na niya may magdadaang bagyo. Pero hindi niya binigyang pansin dahil maganda naman ang araw nang umalis sila sa Maynila. Besides, kung bumagyo man, makakarating sila sa Santa Clarita nang walang aberya. Pero hindi niya inaasahan na nangyari ang mamatayan siya ng sasakyan. Kaninang nasa pagudpud sila, ay nagsimulang umulan ng mahina. Subalit makalipas lamang 1 oras, ay nagsimulang lumakas ang hangin at unti-unting lumalakas ang ulan. Sana'y naisip man lang niya sa isa sa mga inns na lang doon sila nagpalipas ng gabi. O di kaya ay sa mga cottage sa beach resort. Pero sino ba ang mag-aakalang mamamatayan siya ng baterya? Itinaas niya ang braso upang tingnan ang oras sa relo niya. Subalit hindi niya iyon maaninag sa dilim. Pahablot niyang inabot ang bag niya na nasa passenger seat. Kinapa ang cellphone sa loob niyon at doon tiningnan ang oras. 10 minutes past 7. Supposedly, maaga pa naman. Iyon ay kung nasa Maynila ka o kahit sa Bigan man lang. Subalit milya-milya na ang layo niya sa Maynila. At halos 12 oras na rin siyang nagdadrive mula kanina. At kaninang umalis sila sa kanila, ay huminto lang siya para mag-full tank. Hindi siya nag-iisip na lagyan ng laman ang tiyan niya. Subalit huminto sila sa Bigan kanina at pinakain niya si Andrea sa isang burger chain. At dahil sa sobrang pagod, ay hindi man lang niya napag-abalahan na kumain kanina. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Sino sa mga kaibigan niya ang tatawagan niya para hingan ng tulong? Nasa Maynila lahat ang mga kakilala at kaibigan niya. Kahit sa bahay ng lolo niya sa Santa Clarita ay hindi siya makakatawag. Wala pang linya ng telepono roon. At kung nagkaroon man nitong nakalipas na 2 taong mahigit, ay malamang na hindi nagawang magpakabit ni Manong Ponso. I-denial niya ang number ni Luis. Kaibigan niya ang lalaki. Hindi lang magkaibigan, dating classmates at magkababata. Baka makagawa ito ng paraan upang puntahan sila roon. Subalit nagbigay ng warning ang cellphone niya. Lowbat. Dahil sa inis, inihagis niya iyon sa katabing upuan. Sana'y hindi niya pinili ang araw na iyon para sundin ang mahigpit na payo ni Luis na magbabakasyon matapos na nangyari sa kanya may 3 taon na nakalipas. Nag-file siya ng indefinite leave of absence sa ospital na pinagtatrabahuhan niya bilang isa sa mga resident doctors. Ang nangyari sa kanya at kay Dennis ay nakaapekto sa trabaho niya. Hindi siya maaaring makakita ng dugo nang hindi niya naaalala ang nangyari sa kasintahan. Tila sinusundan siya ng bangungot na iyon. Ang pagkaalala sa kasintahan ay napangyari upang tuluyan na siyang napaiyak. 2 taong mahigit ang nakalipas nang mangyari ang aksidenteng kinasangkutan niya at ng mga magulang niya. At sa aksidenteng iyon, nawala ang kanyang mga magulang. At hindi pa man lang siya halos nakaka-recover sa nangyaring trahedya, ay sinundan naman
na nangyari sa kanila ni Dennis. Mami, umiiyak ka ba? Ang tinig ni Andre mula sa likuran ang nagpaangat sa kanya mula sa pagkakasubsob sa manibela. Nilingon ni Carmela ang bata. Inaninag sa dilim. Pinahid niya ang likod ng palad, ang mga luha, kahit hindi naman nito nakikita ang mga iyon. Ah, hindi Andre. Hindi ako umiiyak. Sinisipon lang ako. Bakit hindi po tayo umaandar, Mami? Wala kasing battery yung sakyan natin eh. At na-stranded tayo dito. Hindi ko alam kung nasan tayo eh. Sabi niya. Hindi niya alam kung naiintindihan ni Andre ang sinasabi niya. Pero ikinagagalak niyang may nakakausap siya. Mami, kailangan ko po bang matakot? Maya-maya ay natigilan siya. Gusto niyang matawa sa tanong nito. Bakit, honey? Takot ka ba? Hindi po. Kung gano'n, hindi mo kailangan matakot. Hindi na kumibo ang bata. Narinig na lamang niya na dumedede na ito sa feeding bottle. Suminghot siya. Ayaw niya mag-stay sila roon at habang umiiyak o di kaya ipalipasin ng oras sa pamamagitan ng pakipag-usap sa isang batang paslit. Itinuwid niya ang sarili at dahan-dahang pinihit ang susi para subukang muli na paganahin ng sasakyan. Subalit, ni hindi iyon pumugak. Sa nanlalabong window glass dahil sa ulan, ay may naaninag siyang liwanag na paparating na sasakyan sa kabilang direksyon. Liwanag sa gitna ng kadiliman ng paligid. Nasa ilang lugar na siya. Kahit nga mga kabahayan ay wala siyang nakikita. At dahil probinsya at bumabagyo pa, malamang naaabuti ng isang oras bago pa may ibang sasakyang magdaang muli kung may magbabiyahe man sa ganitong panahon. Hindi na siya nag-isip pa. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Andre, dito ka lang ha. Aniya sa bata at mabilis na bumaba ng kotse. Hindi niya alintana ang malakas na tapyo ng hangin at ulan sa mukha niya. Tumakbo siya patungo sa kabilang lane at itinaas ang dalawang kamay upang parahin ang paparating sa sasakyan. Bahagya nagminor iyon, malayo pa man sa kanya. Subalit hindi para huminto. Sa halip ay gumilid iyon sa shoulder upang iwasan siya at nagtuloy-tuloy. Hey! Sigaw niya. Ikinakaway ang mga kamay pa itaas. Nagpatuloy iyon sa mabilis sa pagpatakbo. Nanlulumong sinundan niya iyon ang tingin. Hindi naman niya masisisi ang driver. Kahit siya man ang nasa lugar nito, ay hindi rin siya hihinto. Nagpakawala siya ng isang napakalalim na buntong hininga. Bigla siyang nanghilakbot mula sa atrasadong pagkatakot. Paano pumasok sa isip niyang basta na lang bumaba at pumara ng sasakyan? Kani-kanina lang ay nasa isip niya ang nangyari sa kanya at kay Dennis. Itinaas niya ang dalawang kamay sa mukha at muling napaiyak. Habag ang nararamdaman niya ng oras na iyon at hindi takot. Paano na ngayon? Mag-i-stay na lang ba sila sa loob ng sasakyan hanggang sa umagahin sila? Paano kung may masasamang taong maparaan? Pero marunong siya ng martial arts, di ba? Dahil nung nasa college pa siya, ay nagpaturo siya at nag-aral ng martial arts. Muli ay hinamig niya ang sarili. Nilinga ang paligid. Probinsya iyon. Hindi laganap sa lugar na iyon ang masasamang taong nagkalat sa kalye ng Maynila. At kung ganitong masama ang panahon, ay malamang na nasa loob ng kani-kanilang bahay ang mga tao. Kahit na ang mga masasama.
Tumingin siya sa paligid. Wala dapat siyang katakutan. Sapat ang kaisipang iyon upang bahagyan lumakas ang loob niya. Tumingala sa madilim na kalangitan at malayang tinanggap sa mukha niya ang patak ng ulan. Ang ulan ay nanatiling mahina, gayon may basang-basa na siya. Ang hangin ay lumalakas pa yatang lalo sa bawat sandaling magdaan. Naririnig niya ang hugong niyon. May damit siya sa maleta niya, subalit hindi niya maisip na maghuhubad siya sa loob ng kotse niya at magbihis. Kahit pa madilim, titiisin niyang basa ang damit niya. Mabilis siyang lumakad pabalik sa kotse. Malapit na siya sa gitna ng daan nang gulantangin siya ng malakas na busina. Lumingon siya at hinawi sa mukha niya ang ulan upang ibalik ding muli sa mga mata niya ang mga kamay dahil sa nakakasilaw na liwanag mula sa headlights ng paparating na sasakyan. Nang parahin niya ang sasakyan kanina sa kabilang bahagi ng kalsada, she was acting of impulse. Ngayon ay bigla ang pag-alinlangan sa isip niya. Hindi siya nakakatiyak kung sino ang sakay ng paparating na sasakyan. Tinakbo niya ang kotse niya at mabilis na pumasok sa loob at naglock ng pinto. Hindi pinansin ang sinasabi ni Andrea. Ang mga mata niya ay nakasunod sa lumampas sa sasakyan. Hindi niya ngayon malaman kung manghihinayang siya o hihinga ng maluwag. Nang bigla ay nagpreno ang driver niyon, hindi kalayuan sa unahan ng kotse niya. Bigla ay kinabahan siya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela, lalo na nang umatras pabalik ang sasakyan. Umangat siya sa pagkakaupo at pinagkakapa-kapa ang mga lock ng kotse. Tiniyak na nakababa ang lahat ng mga iyon. Ang kabang nararamdaman niya ay halos magpasabog sa kanyang dibdib. "Mami, may tumigil po na sasakyan," ani ni Andrea. Tumayo ito at hinawakan siya sa balikat. "Mami, basang-basa ka po," sabi ng bata sa kanya. Samantala, Wilson point of view. Tinapakan ni Wilson ng brake. Humigpit ang seatbelt sa dibdib niya sa biglang pagpreno niya kasabay ng pag-iisip kung tamang huminto siya. Ano ba ang pakialam niya kung sino mang iyong na-stranded sa gitna ng daan sa madilim na gabi at bumabagyong ganito? Ang mga motorista ay dapat na handa sa anumang maaaring mangyari sa sasakyan nila. Pero ang tinamaan ng headlights niya ay babae. Nakapantalon ito. Gayunmay, natitiyak niyang babae yon. At kahit hindi niya nakita ang mukha, ay natitiyak niyang takot ang dahilan ng biglang pagtakbo nito patungo sa loob ng madilim na sasakyan. Ano naman ngayon kung babae siya? At ano naman ngayon kung naubusan siya ng baterya? Tsaka baka naman may kasama ito sa kotse. Teka, paano kung naubusan nga siya ng battery? Umulit sa isip na iyon. Paano kung totoo ngang namatayan ng baterya ang babae? Walang ilaw ang sasakyan. Kahit na may kasama pa ito, hahayaan ba niyang abutin ang mga iyon na magdamag sa kalye? Paano kung may mapadaang masasamang loob? Napamura siya sa naisip. Inihinto niya ang sasakyan. Bumaba siya sa pick-up at lumakad patungo sa kotse. Sa liwanag na nanggagaling sa taillights niya, ay nakita niya nakasarang lahat ang mga salamin ng sasakyan. Hindi niya maaninag ang pasahero dahil malabo ang mga salamin at malakas ang ulan. Yumuko siya at kinatok ang salamin ng driver's seat. Ilang segundo ang lumipas bago dahan-dahang bumaba ang salamin. 3 pulgada lamang ang nakaawang. "Ano ang nangyari? Namatayan ka ba ng baterya?" Tanong niya sa nasisilip na mukha. Nakita niya sa mga mata nito ay takot.
Wala siyang natatandaang kinatatakutan siya ng kahit na sinong babae, kahit na ang mga kaaway pa niya. Pero hindi niya ito masisisi. Sinilip niyang mainam ang loob ng kotse kung may kasama ito. Nahagip na mga mata niya ang maliit na mukha sa likod ng balikat nito. Hello, tinig ng bata. Hindi niya matiyak kung babae o lalaki. Mag-ina ang nasa loob ng kotse. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Wilson. Miss, look, sabi niya sa mahinahon na tinig. Hindi ako masamang tao. Huwag kang matakot. Anong tulong ang may aalok sa inyo? Ah, tama ka. Kailangan namin ng tulong. Namatay ang baterya ko. Magagawa mo bang i-recharge? Wika nito sa nanginginig na tinig. Inihilamos ang palad sa mukha upang alisin ang tumutulong tubig mula sa buhok. At nakita ni Wilson na sinisipat siya nito. Tila ba pinag-aaralan ng anyo niya sa pagitan ng kaperasong awang na nakabukas sa salamin. Umiling si Wilson. Hindi mama, hindi ko magawa na i-recharge ang baterya ninyo. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa panahon na ito. Ang maiaalok ko sa inyo ay lumipat kayo sa sakyan ko at ihahatid ko kayo sa patutunguhan mo. Ilak mo tong kotse mo at pabalikan mo na lang bukas ng umaga. It's okay. Tumawag na naman ako sa amin eh, sabi ng babae. Nakita ni Wilson na itinaas nito ang cellphone. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niyang gumuhit sa likod niya dahil sa pagkakayo ko, ay gusto niyang mapangiti. Sinabi lamang nito iyon sa kanya para patunayan ang sinasabi, kahit na hindi. Ihahatid na kita kung saan man ang sa inyo. Hindi kayo, luminga siya sa paligid. Hindi kayo maaaring manatili rito hanggang mag-umaga. Mahabang oras sa paghihintay mo. Tila parang gusto niyang maubusan ng pasensya, hindi dahil sa nababasa siya, kundi dahil tumitinda ang kirot sa likod niya. At sa tingin niya, ay para bang determinado ang babae na mag-stay sa loob ng sasakyan kasama ang anak. Hindi naman niya ito masisisi. Samantala, Carmela point of view. Muling umiling si Carmela. Kaya ba niyang pagkatiwalaan ang lalaking ito na hindi naman niya kilala? Pero ang mga boses ito ay tila ba napakalalim at napakagaan sa pakiramdam at sa pandinig. Very masculine. Ano naman ngayon? Wala bang magandang boses ang mga magnanakaw, ang mga rapist, ang mga psycho killer? Lahat naman siguro ay kayang pag-aralan iyon para makuha ang gusto. And despite the gentle tone, nararamdaman niya na parang naiirita ang lalaki. Dahil saan? Dahil ba napipilitan itong mag-alok ng tulong? O dahil may pakaramdam itong mahihirapan itong biktimahin siya? Ali, hindi ako masamang tao. Patuloy nito. Kung araw lang ngayon at nadaan na kita rito, kahit na umuulan pa, hindi kita hihintuan. Pero gabi na at bumabagyo pa. Tapos nandito pa kayo sa lugar na ito, na wala man lang kabahayan o mga tao man lang. Tapos nasa loob kayo ng kotse na hindi umaandar. Napasinghap si Carmela. Sa kabila ng lakas ng ulan, ay nahihimigan niya ang irritasyon sa tono ng lalaki. Malapit lang sa amin. Sigaw niya pabalik sa lalaki. Pero ang mga ngipin niya ay nangangatal na sa lamig. Ang kanyang mga tuhod ay nangangalog. Ngayon lang niya na-realize na nilalamig pala siya. O nilalamig ba siya? O natatakot? Hindi niya alam. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa pagtatalo, miss.
Ang sabi ko ay hindi ako masamang tao. Mas dadalhin ng budhi ko kung bukas ay mabalitaan ko na may mag-inang napahamak sa daan dahil hindi ko isinakay at inatid pa uwi. Kaya pwede ba, lumabas ka na diyan sa sasakyan? Utos nito sa tinig na hindi tinatago ang irritasyon. Ako nang bahala sa... Muli nitong niyoko ang bata sa likod. Muli itong kumaway at ngumiti. Natanto niyang lalaki ito. Ako nang bahala sa anak mo. Hindi agad nakapagsalita si Carmela. Ipinagkamali nitong anak niya si Andrea. Pero wala siyang balak na itama iyon. Mas mabuting isipin ng estrangherong ito na mag-in sila. Total, kung hindi nangyari ang trahedyang iyon sa kanya, sa kanila ni Dennis, si Andrea ay legal na anak na niya ngayon. At bago pa siya makapag-isip ng sasabihin, ay nawala na sa harap niya ang lalaki. Lumakad ito pabalik sa sakyan nito. Sa liwanag na nanggagaling sa taillights ng sarili nitong sasakyan, ay nakita niyang malaking tao ito. Nakasuot ito ng itim na leather jacket. Aalis na ito. Naiinis marahil. Muli ay nahahati ang damdamin niya sa pagitan ng takot at sa pagnanais na magpatulong sa lalaki. Ngunit sa pagtataka niya ay hindi sumakay sa sasakyan nito ang lalaki. Umikot ito sa kanang bahagi ng pick-up at may inabot ito sa loob. At pagkatapos ay muling nagbalik sa kanya. Muling yumuko at sumilip sa salamin. Eto, kuhanin mo. Isiningit nito sa kapirasong nakabukas sa salamin ang isang bagay. At nanlaki ang mga mata niya nang makita ang inilagay ng lalaki sa espasyong nakabukas. Isa iyong barila. Bigla ay sumabog ang takot at panik sa kanyang buong pagkatao. Nanatili siyang walang imik at hindi nakakibo. Mula sa barila ay tumaas ang tingin niya sa lalaki. Mrs., hindi ako masamang tao. Muling sabi nito. Dinidistansya ang salita. Naiintindihan ko kung natatakot ka. Kaya ito ang baril ko. Gamitin mo kung wala kang tiwala sa akin. Puno ng bala yan. Inalis nitong muli sa may salamin ang baril. Binuksan at ipinakita ang mga bala sa kanya. Nakakita na siya ng baril noon. Baril iyon ng kanyang lolo. Mas malaki doon. Alam niya na totoo iyon. Pero bakit may baril ang lalaking ito? Bago pa siya makaisip ng isasagot sa sariling tanong, ay nagsalita itong muli. Totoo itong bala. Hindi ko gustong dagdagan ang takot mo dahil pinapakitaan kita ng baril. Hindi ko lamang alam kung anong sasabihin ko para magtiwala ka sa akin. Kung masamang tao ako, madali para sa akin basagan ng salamin ng kotse mo. At sino ang pipigil sa akin para gawin yun, di ba? Walang tutulong sa'yo rito. Gumapang ang lamig sa buong katawan niya. Tama ito. Sino ang pipigil dito kung gusto nitong barilin ang mga salamin ng kotse niya o di kaya ibasagin ng mga iyon sa pamamagitan ng baril nito? Alright. Matatagalan bago nito mabuksan ang salamin. Pero mabubuksan din niya agad iyon. Ang kanyang isipan ay nagtalo-talo ng ilang saglit. Isinisigaw na dumaan siya sa kabilang pinto at tumakbo sa gubat. Maililigaw niya ito sa dilim. Pero papaano si Andrea? Bigla siya ay nakaramdam ng takot. Oh my God! Wala siyang ibang mapili. Ang lalaking ito ay nag-o-offer ng tulong at nag-iisa lang ito. Ibinibigay nito sa kanya ang sariling baril. Pero sapat ba iyon upang magtiwala siya? Sa mabilis na tibok ng kanyang puso, naroon ang sakit habang dahan-dahan niyang inaanlak ang pinto na kanyang sasakyan. Wilson point of view. Lumipas ang ilang sandali. I'm sorry ha. Sanay si Andre sa kahit na sinong tao
estranghero man o hindi, talagang madaldal iyan. Naggipit na mga balikat si Wilson. Sa ilang sandaling pag-uusap nila ng bata, siguro naramdaman ni Andre ang pagod, kaya ito nakatulog. Gusto niyang sabihin normal iyon sa ganong edad, subalit may nabuti niyang huwag na magsalita. Something was bothering him though, something strange. Ang babaeng ito ay may maganda at sexy na boses. Ano naman ngayon kung meron man itong sexy na boses? Humalo sa simoy ng hangin ang amoy nito sa mga nabasang damo sa paligid. Ni hindi niya maintindihan kung bakit napag-ukulan niya iyon ng pansin. Kanina, nang buksan ng babae ang pinto sa likod ng sasakyan upang ipasok niya ang anak nito, ay nadikit ang braso nito sa braso niya. Ilang saglit lang na tumagal iyon, pero para bang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman ng sandaling iyon. Something na hindi niya maintindihan. Something na pakiwari ay para bang naramdaman niya iyon dati pa. Hindi niya alam kung kanino, kung saan, at kung kailan. Ang alam lang niya ay may kasama siyang babae sa loob ng sasakyan. At sa mismong sandaling iyon ay hindi niya may pagkakaila ang pagnanasang unti-unti ng umahon at pumupulupot sa buong pagkatao niya. Gusto niya iyon tapakan at durugin sa mga paa niya kung papaanong dinudurog ang isang makamandag na ahas. Pero napakalakas ng pagnanasang iyon na sumasampal sa kanyang mukha. Sa loob ng mga taon ay inakala niyang matagal nang namatay ang bahaging iyon ng pagkatao niya. Kasamang namatay ang mag-ina niya. Pero bakit tila ay bumalik iyon nang makakita siya ng babae? Wala siyang pakailam kung bumalik ang desire niya sa mga babae. Pero kung sana man lang ay nararamdaman niya ang ganitong damdamin sa mga babaeng halos ipagkaloob na ang sarili sa kanya. Kay Sheila halimbawa, ang sekretarya ni Miller. Sa mahabang panahon ay hindi minsan siya nitong lantarang tinutokso. And for the first time, after almost 5 years, bakit kailangang mapukaw ang damdamin niya sa isang babaeng ekstranghera na mukhamang desente ay may asawa at anak pa?